Ang tagumpay ay may sariling amoy, isang pinaghalong halimuyak ng mamahaling katad. Mula sa loob ng kanyang kotse ang malinis na simoy, mula sa air conditioning ng mga nagtataasang gusali sa Makati, at ang matapang na bango ng kapeng iniinom niya sa mga pulong na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Para kay Leo, ang amoy na yon, ang hangin na kanyang hinihinga. Sa edad na 42, hawak niya sa kanyang palad ang lahat ng pinangarap ng isang ordinaryong tao, kapangyarihan, yaman at respeto. Kakatapos lang ng isang pulong na magpapabago sa landas ng kanyang kumpanya. Isang kontratang magpapatatag sa kanyang imperyo para sa susunod na dekada. Habang naglalakad siya palabas ng salaming pinto ng isang nagliliwanag na skyscraper sa Ayala Avenue, isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa kanyang mamahaling Italian suit na tila isang korona sa kanyang tagumpay. Ngunit ang perpektong mundong iyon ay biglang gumuho sa isang iglap. Sa kabilang panig ng abalang kalsada, sa gitna ng agos ng mga taong nagmamadali, may isang pamilyar na figura na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang kanyang ina, si Doña Consuelo, 80 anyos, ay dahan-dahang naglalakad sa bangketa, mabigat na nakasandal sa kanyang tungkod na gawa sa kahoy. Ang kanyang ayos ay elegante pa rin, isang bestidang may bulaklak at perlas na kwintas, ngunit ang itsura niya ay tila isang antigong muebles na nailagay sa maling lugar. At hindi siya nag-iisa. Isang batang lalaki, marahil 14 na taong gulang, ang maingat na nakaalalay sa braso ng matanda. Ang damit ng bata ay kupas na t-shirt at punit-punit na maong. Ang kanyang mga paa ay nakasuot sa isang pares ng sirang tsinelas. Ang marumi niyang kamay ay maingat na nakahawak sa braso ni Doña Consuelo, ginagabayan ito sa bawat mabagal na hakbang. May ibinubulong ang bata sa matanda at isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Consuelo, isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Leo. Isang nag-aalimpuyong galit ang biglang kumulo sa loob ni Leo. Ang kanyang mga binti ay tila napako sa kinatatayuan. 3 taon. 3 taon na siyang nagbabayad ng malaking halaga kada buwan kay Desiree, isang tagapag-alaga na may matataas na rekomendasyon para bantayan ang kanyang ina 24 na oras sa isang araw sa kanilang marangyang penthouse. Paanong nangyari na ang kanyang ina ay nasa lansangan kasama ang isang batang pulubi? Ma, ang sigaw niya ay pumailan lang sa ingay ng trapiko. Walang pag-aalinlangan tinawid niya ang kalsada. Hindi man lang nilingon ang mga paparating na sasakyan. Isang malakas na busina at ang tunog ng mga preno na biglang yumapak ang narinig, ngunit hindi niya iyon pinansin. Narinig ng bata ang sigaw at agad na napatingin sa kanya. Sa isang iglap, bumitaw ito sa braso ni Doña Consuelo. Walang salita, mabilis itong tumalikod at halos patakbong lumayo naglaho. Sa gitna ng maraming tao, iniwang naguguluhan ang matanda sa gitna ng bangketa. Enzo, anak, saan ka pupunta? Sigaw ni Doña Consuelo, iniunat ang kamay sa direksyon ng papalayong bata. Hingal na narating ni Leo ang kinaroroonan ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa galit at pag-aalala. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Doña Consuelo na palingalinga na tila hindi alam kung nasaan siya. Maanong ginagawa ninyo rito? Tanong ni Leo, hinawakan ng ina sa magkabilang balikat. Nasaan si Desiree? Tinitigan siya ni Doña Consuelo, tila sinusubukang alalahanin kung sino ang kaharap. Pagkatapos ng ilang segundo, isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Si Enzo. Tinutulungan niya ako palagi, Leo. Tinutulungan, ma, dapat nasa bahay kayo. Kasama ang tagapag-alaga ninyo. Ang boses ni Leo ay tumaas puno ng pagkadismaya. Anong nangyari? Tumingin sa kanya ang matanda
at sa isang iglap ang ulap ng pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matalas na kislap ng kalinawan. Tumakas ako, anak. Tumakas ako sa kulungang iyon. Kulungan. Halos matawa si Leo sa narinig. Manakatira kayo sa isang penthouse. Nasa inyo na ang lahat ng luho sa mundo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Doña Consuelo. Luho. Iyon ba ang tawag mo sa pagkakakulong buong araw sa panunood ng telebisyon? Ni hindi ako pinapalabas ni Desiree sa terasa ng mag-isa. Mapanganib daw. Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Ano ang mapanganib? Ang paglanghap ng sariwang hangin. Isang buhol ang biglang namuo sa lalamunan ni Leo. Hindi niya kailanman inisip iyon sa ganoong paraan. Para sa kanya ang pagbabayad para sa pinakamahusay na tagapag-alaga at pinakamagandang tirahan ay katumbas ng pagmamahal at pag-aalaga. Pero para yon sa kaligtasan ng ninyo. Kaligtasan Diyos sa inyong sup. Pinutol siya ng ina, ang mga mata nito'y nanlilisik sa galit na hindi pa niya nakikita dati. Alam mo ba kung gaano nakatagal tayong hindi nagkikita? 2 buwan, Leo. 2 buwan. At kapag nagpapakita ka, para lang tingnan kung buhay pa ako at kung ginagawa ni Desiree ang trabaho niya, ang mga salita ng kanyang ina ay parang mga suntok na tumama sa sikmura ni Leo. Iginala niya ang kanyang paningin at napagtantong nasa gitna sila ng bangketa. Maraming dumadaan na napapahinto at nakikiusyoso sa kanilang pagtatalo. Ang kahihiyan ay isa pang patalim na lalong sumugat sa kanya. Halika na, ma. Umuwi na tayo. Doon tayo mag-usap. Pakiusap niya, sinusubukang ibaba ang kanyang boses. Ayoko at matigas na sagot nito. Ayokong bumalik sa lugar na yon. Dito lang ako. Hahanapin ko si Enzo. Enzo, sino ba yung Enzo na yan? Tanong ni Leo, ang galit ay bumabalik. Paano ninyo naging kaibigan ng isang batang kalye? Kaibigan ko siya, Leo. Giit ni Doña Consuelo. Ang nag-iisang kaibigan na meron ako. Tinitigan niya si Leo ng diretso sa mata. At mas mabuti pa siyang kasama kaysa sa sarili kong anak. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Alam ni Leo na may katotohanan sa sinabi ng ina, ngunit hindi matanggap ng kanyang isip na mas pipiliin nito ang samahan ng isang pulubi kaysa sa kaginhawahang ibinibigay niya. Mapakiusap. Umuwi na tayo. Halos magmakaawa niyang sabi. Kakausapin ko si Desiree. Anong gagawin mo? Lalagyan mo ng mas maraming kandado ang pinto. Mas maraming kamera. Nagsimulang maglakad si Doña Consuelo sa kabilang direksyon palayo sa kanya. Hindi, anak. Ngayon ko lang nalaman na kaya ko pa palang maging masaya at hindi ko hahayaang kunin mo ito sa akin. Mabilis na hinabol ni Leo ang ina. Hinawakan niya ito ng marahan sa braso. Sandali lang. Bitawan mo ako, Leo. Sigaw ni Doña Consuelo at pilit na iwinaksi ang kanyang kamay. Ang biglaang paggalaw ay nagdulot ng pagkawala ng balanse ng matanda. Muntik na itong matumba kung hindi siya mabilis na naalalayan ni Leo. Sa pagkabigla at galit, mas humigpit ang hawak ni Leo sa braso ng ina, intensyon. Nakaladkarin ito kung kinakailangan. Uuwi na tayo. Mariin niyang sabi, ang boses ay mababa at nagbabanta. Aray. Ang sigaw ni Doña Consuelo ay hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa sakit. Nasasaktan mo ako, anak. Napabitaw si Leo na tila napaso. Tiningnan niya ang sarili niyang kamay na nakahawak ng mahigpit sa manipis na braso ng kanyang ina. Ang mga mata ni Doña Consuelo ay puno ng luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkabigo. Ang tingin na yon ay mas masakit pa sa kahit anong sampal. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay nagbubulungan. Nakatayo si Leo doon, tulala ang kahihiyan at pagkakasala ay bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang makapangyarihang Leo, ang hari ng corporate world,
ay sinasaktan ng sarili niyang ina sa publiko. Huminga ng malalim si Doña Consuelo, ang kanyang dibdib ay umaangat at bumababa. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag puno ng kapangyarihan na isinilang mula sa matagal na pagtitiis. Hindi ako uuwi. Deklara niya ang kanyang mga salita ay tila isang hatol. Tumingin siya sa marangyang gusali kung saan sila nakatira. Pagkatapos ay sa maruming bangketa sa ilalim ng kanyang mga paa. Mas gugustuhin ko pang matulog sa bangketang ito kasama si Enzo kaysa bumalik sa kulungang iyon. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at nagsimulang maglakad muli. Bawat hakbang ay mabigat. Ngunit determinado, hinahanap ang batang nagbigay sa kanya ng kalinga na ipinagkait ng sarili niyang anak. Naiwan si Leo na nakatayo mag-isa sa gitna ng daan habang ang anino ng mga gusaling simbolo ng kanyang tagumpay ay tila lumalamon sa kanya. Ang lamat sa bangketa ay naging isang malaking bitak sa kanyang perpektong buhay. Ang biyahe pabalik sa penthouse ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Mas maingay pa ang mahinang ugong ng aircon ng sasakyan kaysa sa 2 taong mag-ina na nakaupo sa loob. Si Leo na sanay mag-utos at mangibabaw sa anumang sitwasyon ay walang mahanap na salita. Bawat pagsubok na buksan ng kanyang bibig ay nauuwi sa pagkatikom nito. Ang mga salita ay namamatay bago pa man maisatinig. Sa rearview mirror nakikita niya ang kanyang ina. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana sa mga nagdaraang ilaw ng lungsod, ngunit ang tingin nito'y blanko, tila hindi ang mga gusali ang nakikita, kundi isang mundong siya lang ang nakakaalam. Pagdating nila sa marangyang lobby ng gusali, ang mga security guard at staff na dati binabati siya nang may paggalang ay tila may pag-iwas sa kanilang mga mata. Ang balita ay mabilis kumalat. Ang eksena sa bangketa ay nasaksihan ng marami. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na bakal na dumadampi sa balat ni Leo. Habang bumubukas ang pinto ng elevator patungo sa penthouse, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Leo. Ito na ang huling pagkakataon na mararamdaman niyang ligtas siya bago harapin ang bagong unos sa loob ng kanilang tahanan. Pagpasok nila si Desiree, ang tagapag-alaga, ay sumalubong sa kanila ang muka, ay nagpapakita ng perpektong timpla ng pag-aalala at kaginhawaan. Diyos ko, Doña Consuelo, Sir Leo, saan po kayo nagpunta? Ang boses ni Desiree ay puno ng pagkataranta, ngunit may kung anong mali sa tono nito. Halos mabaliw ako sa pag-aalala. Tiningnan ko po ang buong gusali. Tinawagan ko na rin po ang lahat ng guard. Dire-diretso lang na naglakad si Doña Consuelo. Nilagpasan si Desiree na parang hindi ito nakita. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang silid ay mabigat. Walang lingon-likod pumasok siya at marahang isinara ang pinto. Ang mahinang pag-click ng seradura ay tila isang pader na muling itinayo. Sa pagitan niya at ng mundo sa labas, naiwan si Leo at si Desiree sa malawak na sala. Ang mga mamahaling muebles at mga obrang sining sa dingding ay tila nangungutya sa kawalan ng init sa tahanang yon. Hinarap ni Leo ang tagapag-alaga, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagsisiyasat. Anong nangyari, Desiree? Tanong niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi ko po talaga alam, sir. Mabilis na sagot ni Desiree, inilagay ang kamay sa kanyang dibdib na tila nasasaktan. Naghanda lang po ako ng merienda niya sa kusina. Pagbalik ko po sa sala, wala na siya. Alaman niyo naman po si Ma'am minsan ay nagiging malilimutin. Siguro po ay naisip niyang maglakad-lakad at hindi na nakabalik. Ang paliwanag ay lohikal, masyadong lohikal. Si Leo ay isang negosyante. Sanay siyang makakita ng mga butas sa isang kwento. Hindi mo man lang ba napansin na lumabas siya ng pinto? Hindi ba't trabaho mo ang bantayan siya? Tumaas ang boses ni Leo. Ang mga mata ni Desiree ay biglang namasa. Patawad po, Sir Leo. Saglit lang po akong nawala.
Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa kanya dahil sa kapabayaan ko. Ang kanyang pag-arte ay walang kupas. Siya ang biktima, ang tapat na lingkod na nagkamali. Napabuntong hininga si Leo. Wala siyang ebidensya. Sa ngayon ito ay salita ng isang tagapag-alaga laban sa salaysay ng isang ina na may problema sa memorya. Sige na, ipaghanda mo siya ng hapunan. Ako na ang kakausap sa kanya. Pinanood niyang maglakad si Desiree patungong kusina. Sa likod ng mamong anyo nito, nakakita si Leo ng isang anino ng panloloko, isang bagay na hindi niya napansin noon. Kumatok siya sa pinto ng kanyang ina. Walang sagot. Kumatok siya ulit mas marahan. Maakoto si Leo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Si Doña Consuelo ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama, nakatingin sa isang lumang album ng litrato. Ang kanyang silid, bagamat maluwag at maganda, ay tila isang museo ng nakaraan. Lahat ng gamit ay nasa perpektong ayos, tila hindi ginagalaw. Pumasok si Leo at naupo sa isang silya sa tapat niya. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang tunog ng paglipat ng pahina ng album ang maririnig. Sa wakas nagsalita si Leo. Ma, kailangan nating mag-usap. Itinuro ni Doña Consuelo ang isang litrato. Naalala mo ba ito? Kaarawan mo 7 taong gulang. Gusto mo ng bisikletang pula. Umiyak ka ng 1 linggo dahil hindi ka agad na ibili ng papa mo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang alaala mula sa isang mas masayang panahon. Ma, ibinaba ni Doña Consuelo ang album at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Ang lambing ay nawala, napalitan ng isang malamig na katotohanan. Bakit, Leo? Anong gusto mong pag-usapan? Kung gaano ako kamahal ng anak ko, kaya ikinulong niya ako sa gintong hawla na ito. Ang mga salita ay tumago sa puso ni Leo. Hindi yan totoo. Gusto ko lang naligtas ka. Ligtas, isang mapait na tawa, ang muling kumawala sa matanda. Ang tawag dito ay pag-iisa, hindi kaligtasan. Alam mo ba ang ginagawa ko buong araw? Umupo. Manood ng telebisyon, kumain, matulog, ulitin. Hindi ako pinapayagang lumabas sa terasa para magpaaraw. Baka daw ako mahulog. Hindi ako pwedeng makipag-usap sa kapitbahay. Baka daw ako malito at kung ano ang masabi ko. Bawat tawag sa telepono, kailangang dumaan muna sa kanya. Pakiramdam ko bilanggo ako sa sarili kong bahay. Habang nagsasalita ang kanyang ina, ang bawat salita ay isang dagok sa konsensya ni Leo. Nakikita niya ngayon ang katotohanan sa likod ng kanyang mga mabuting intensyon. Hindi niya binigyan ng alaga ang kanyang ina. Binigyan niya ito ng isang magandang selda. Hindi ko alam, Ma. Akala ko. Hindi mo alam dahil hindi ka nagtanong. Sumbat ni Doña Consuelo, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Masyado kang abala sa pagpapalago ng pera mo, kaya nakalimutan mong alamin kung ano ang nararamdaman ng sarili mong ina. Ipinasa mo sa ibang tao ang responsibilidad na dapat ay sayo. At ang taong yon, si Desiree, ay mas malupit pa sa isang bantay sa kulungan. Sinubukan ni Leo na ipagtanggol ang kanyang sarili kahit alam niyang talo na siya. Binabayaran ko siya ng malaki para siguraduhing komportable ka. Ang tanong na binitiwan ni Doña Consuelo ang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Leo. Tinitigan siya nito, ang mga mata ay puno ng sakit at pagkabigo. Sagutin mo ako, Leo, ng tapat. Sabi nito, ang boses ay mahina, ngunit matalim. Nagbabayad ka ba sa kanya para alagaan ako o para maging bantay ko sa kulungan? Ang tanong ay sumampal sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang pisikal na sakit. Walang maisagot si Leo. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang sagot. Tumayo si Doña Consuelo at tumalikod, muling dinampot ang album ng mga alaala. Lumabas ka na, Leo. Gusto kong mapag-isa. Lumabas si Leo ng silid, ang mga paa ay tila may pabigat.
Ang malawak at tahimik na penthouse ay hindi kailanman naging ganito kasikip at nakakasakal. Tumingin siya sa malaking bintanang salamin sa kumikinang na mga ilaw ng Makati. Ang syudad na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan ay tila isang malawak na disyerto. Ang mga huling salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang pagdududa kay Desiree ay lumalim, ngunit higit sa lahat ang sakit sa mga mata ng kanyang ina ang hindi niya makalimutan. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi mula sa isang mapagkunwaring tagapag-alaga at hindi rin mula sa isang ina na baka nababalot na ng kalituhan. Kailangan niya ng isang taong nakakita ng lahat mula sa labas. Isang saksi. Ang pangalang Enzo ay pumasok sa kanyang isip. Ang batang kalye na kanyang hinamak at ipinagtabuyan kanina. Siya ang susi. Kinuha ni Leo ang kanyang telepono. Hindi niya alam kung saan magsisimula, ngunit isa lang ang sigurado, kailangan niyang hanapin ang batang yon para sa kanyang ina at para sa kanyang sarili. Dahil sa gabing iyon napagtanto niyang ang matagumpay na si Leo ay isang bigong anak at kailangan niyang simulan ang paghahanap sa lunas para sa kasalanang iyon. Ang simbahan ng Quiapo ay may sariling pintig, isang magulong ritmo ng pananampalataya, komersyo at pakikibaka. Para kay Leo na ang mundo ay binubuo ng mga naka-aircon na boardrooms at tahimik na mga biyahe sa kanyang mamahaling sasakyan, ang lugar na ito ay parang ibang planeta. Ang hangin ay siksik sa amoy ng mga sampagita na susunog na kandila at ang alingasaw ng pawis ng libu-libong taong nagsisiksikan. Ang mga sigaw ng mga tindera at ang panalangin ng mga deboto ay lumilikha ng isang ingay na nakakabingi sa kanyang sanay na tainga. Ito ang ikatlong lugar na pinuntahan niya. Sa tulong ng kanyang driver na lumaki sa lugar na laman niyang ang mga batang kalye ay madalas magpalipat-lipat. Ngunit kung may isang lugar kung saan sila madalas makita yon ay sa paligid ng simbahan, kung saan ang awa ng mga tao ay mas madaling makuha. Ang suot niyang corporate attire ay agaw pansin. Bawat tingin sa kanya ay may kasamang pagtataka o hinala. Para siyang isang agila na naligaw sa kawan ng mga maya. Naramdaman niya ang pagiging dayuhan sa sarili niyang lungsod, isang pakiramdam na hindi niya kailanman naranasan. Pagkatapos ng halos isang oras na paglalakad at pagtatanong sa isang sulok, malapit sa anino ng pader ng simbahan, natanaw niya ang isang pamilyar na figura. Si Enzo. Nakaupo ito sa isang piraso ng karton sa sahig, kaharap ang isang matandang lalaking payat na ang mga damit ay mas punit pa kaysa sa kanya. Sa pagitan nila ay isang supot ng pandesal. Maingat na hinati ni Enzo ang isang piraso at iniabot sa matanda. Ang kilos ay simple ngunit puno ng dignidad at respeto. Walang bakas ng pagmamalaki o pagmamataas. Para silang dalawang kaibigan na naghahati sa isang biyaya. Dahan-dahang lumapit si Leo, ang kanyang mga mamahaling sapatos ay tila nahihiyang tumapak sa maruming semento. Nang mapansin ni Enzo ang kanyang pagdating, agad na nagbago ang anyo nito. Ang katahimikan sa kanyang mukha ay inapalitan ng pag-iingat. Ang kanyang katawan ay naging alerto, handang tumakbo anumang oras, tulad ng isang ligaw na hayop na nakaramdam ng panganib. Huwag kang matakot. Sabi ni Leo, itinaas ang kanyang mga kamay bilang tanda na wala siyang masamang intensyon. Gusto ko lang mag-usap. Tinitigan siya ni Enzo, ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. Hindi ito ang tingin ng isang bata. Ito ang tingin ng isang taong nakakita na ng mas maraming pagsubok kaysa sa karamihan. Tungkol saan po? Tanong nito, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Tungkol sa nanay ko, si Doña Consuelo. Sa pagbanggit ng pangalan, bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Enzo. Tumango ito, isang senyas na maaari siyang maupo. Humanap si Leo ng isang malinis na bahagi ng semento at maingat na umupo. Ilang talampakan ang layo mula sa kanila. Ang pakiramdam ay kakatwa. Siya ang CEO,
ay nakikipagnegosasyon sa isang batang kalye sa sahig ng Quiapo. Paano? Paano kayo nagkakilala ng nanay ko? Simula ni Leo, hindi sigurado kung paano sisimulan ang usapan. Tumingin muna si Enzo sa kasamang matanda na abala sa pagkain ng pandesal bago sumagot. Nakita ko po siya sa parke, malapit sa building ninyo. Mga 2 buwan na po ang nakalipas. Umiiyak po siya habang nakaupo sa bench. Mag-isa. Ang imahe ng kanyang inang umiiyak ng mag-isa sa isang parke ay parang isang kutsilyong humiwa sa dibdib ni Leo. Anong ginawa mo? Nilapitan ko po. Tinanong ko kung okay lang siya. Sabi niya nalulungkot daw siya. Sobrang tahimik daw sa bahay ninyo. Kaya naupo lang po ako sa tabi niya. Hindi po ako nagsalita. Nakinig lang po ako. Nakinig. Isang salitang banyaga sa abalang mundo ni Leo. Simula po noon, kapag nakakahanap siya ng pagkakataong makatakas kay Aling Desiree, pumupunta po siya sa parke. Nagkukwentuhan po kami tungkol sa kabataan niya sa asawa niya, sa inyo pong magkapatid. Isang kirot ng selos ang naramdaman ni Leo. Ang mga kwentong dapat ay para sa kanya sa isang estranghero na punta. Ano pa ang sinasabi niya? Nag-atubili si Enzo. Sabi niya po, miss na raw po niya kayo. Proud na proud daw po siya sa inyo. Pero sana daw po may oras pa rin kayo para sa kanya. Hindi yung pera lang ninyo ang nararamdaman niya. Bawat salita ay isang sampal ng katotohanan. Iyon mismo ang mga salitang narinig niya mula sa kanyang ina. Ngunit nang manggaling ito sa bibig ng isang bata, tila mas naging makatotohanan at mas masakit. At si Desiree, usisa ni Leo. Ano ang sinasabi niya tungkol kay Desiree? Ang mukha ni Enzo ay nagpakita ng hindi maitatagong galit. Madalas po siyang sinisigawan ni Aling Desiree kapag akala niya walang nakakarinig. Minsan po nakita ko mula sa malayo, tinutulak niya si Lola Consuelo paupo sa wheelchair ng medyo marahas. Sabi po ni Lola, kinukuha daw po ni Aling Desiree ang mga pagkain na pinapadala ninyo. Yung mga prutas at cake, dinadala daw po niya sa pamilya niya. Ang tinitira lang daw po kay Lola ay yung mga simpleng pagkain. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabuo-buo. Ang pekeng pag-aalala, ang mga luhang buwaya, ang lahat ay isang malaking panloloko. Bakit hindi sinabi sa akin ng nanay ko? Tanong ni Leo halos sa kanyang sarili. Natatakot po siya, sagot ni Enzo. Sabi niya baka daw po hindi kayo maniwala sa kanya. Baka isipin ninyo na gawa-gawa lang niya dahil nagiging makakalimutin na siya. At natatakot po siyang magalit kayo dahil baka lalo ninyo siyang higpitan. Katahimikan. Si Leo ay napayuko ang bigat ng lahat ng kanyang narinig ay pumipiga sa kanyang puso. Ang kanyang ina ay hindi lang malungkot. Siya ay pinapabayaan at tinatakot sa ilalim mismo ng kanyang bubong. At siya ang anak ang tagapagtanggol ay bulag. Itinaas ni Leo ang kanyang tingin at tinitigan ang bata sa harap niya. Sa ilalim ng dumi at gusot na damit, nakita niya ang isang kaluluwang mas dalisay kaysa sa marami sa mga taong nakakasalamuhan niya araw-araw. Ang batang ito, na walang anuman, ay nagbigay sa kanyang ina ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang pera, tunay na pagkalinga. Biglang nagsalita si Enzo, ang kanyang boses ay puno ng isang simpleng karunungan na yumanig sa buong pagkatao ni Leo. Binibigyan niyo po siya ng bahay, sabi ng bata. Pero binibigyan ko po siya ng oras ko. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Leo. Sa tingin ninyo po, alin ang mas mahalaga sa isang nanay? Walang maisagot si Leo. Ang tanong ay retorikal. Alam na niya ang sagot. Tumayo siya pinagpaga ng alikabok sa kanyang mamahaling pantalon. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyong biglaan. Hindi pinag-isipan ngunit alam niyang tama. Isang hamon sa lahat ng kanyang nakasanayan. Enzo, sabi niya, ang kanyang boses ay nagbago.
Mayroon na itong determinasyon. Gusto kong pumunta ka sa bahay bukas para sa hapunan. Gulat na napatingin sa kanya si Enzo. Po sa bahay ninyo? Oo. Gusto kong makilala ka ng husto ng nanay ko sa loob mismo ng tahanan niya. At gusto kong makita ni Desiree kung sino ang tunay na kaibigan ng nanay ko. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Isang direktang hamon kay Desiree at sa mga demonyo sa loob ng kanyang sariling isipan. Ang pag-imbita sa isang batang kalye sa kanyang marangyang penthouse ay isang pagbaligtad sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ngunit sa sandaling iyon, alam ni Leo na ito ang unang tamang hakbang na gagawin niya sa loob ng napakatagal na panahon. Ang gulat sa mukha ni Enzo ay dahan-dahang napalitan ng pag-unawa at pagkatapos, isang maliit halos hindi mahahalata na ngiti. Isang ngitang-ngiti ng pag-asa para sa kanilang tatlo. Ang pagpasok ni Enzo sa penthouse ay parang pagtapak sa isang ibang mundo. Ang kanyang mga sirang tsinelas ay tila nahihihiyang dumikit sa malamig at kumikinang na marmol na sahig. Tumingala siya sa matayog na kisame, sa malaking chandelier na gawa sa kristal at sa mga abstract na painting sa dingding na hindi niya mawari ang kahulugan. Ang hangin ay amoy lemon at mamahaling pabango, isang kabaligtaran ng amoy ng Quiapo na kanyang kinasanayan. Pakiramdam niya ay isa siyang basang sisiw na naligaw sa pugad ng mga agila. Magandang gabi po. Mahina niyang bati. Si Doña Consuelo, na kanina pa nag-aabang sa may pinto, ay sinalubong siya ng isang mainit na yakap. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Enzo anak, mabutit nakarating ka. Hinawakan niya ang kamay ng bata at hinila papasok, hindi pinapansin ang pag-aatubili nito. Si Desiree ay lumabas mula sa kusina, may suot na peking ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sinuri niya si Enzo mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay puno ng hindi maitagong pagkasuklam. Nandito na pala ang bisita. Sabi niya ang diin sa salitang bisita ay puno ng pang-iinsulto. Maghugas ka muna ng kamay, iho. Mahirap na. Desiree, matigas na saway ni Leo na lumabas mula sa kanyang study. Bakit sir? Nag-iingat lang naman po para sa kalusugan ni ma'am. Malamyos na sagot ng tagapag-alaga, binalingan si Enzo. Doon ang banyo, siguraduhin mong magsasabon ka ng mabuti. Hindi umimik si Enzo. Tumango lang siya at sumunod, habang si Doña Consuelo ay masamang nakatingin kay Desiree. Si Leo naman ay nagtiimbagang ang galit, ay nagsisimulang kumulo sa loob niya. Ang gabing ito ay isang pagsubok at si Desiree ay nagsisimula nang bumagsak dito. Ang hapagkainan ay nakahanda na parang para sa isang hari. Kumpletong kubyertos mga plato na may gintong gilid at matataas na kopita. Naupo si Enzo sa pagitan ni Leo at Doña Consuelo, tila isang munting ibon na napagitnaan ng dalawang tagapagtanggol. Si Desiree ay naupo sa tapat nila, ang kanyang ngangiti ay parang isang matamis na lason. Habang nagsasali ng pagkain si Desiree, hindi niya pinalampas ang pagkakataong ipahiya si Enzo. Naku, dahan-dahan lang sa pagkain, iho. Hindi yan mauubos. Sabi niya nang mapansing mabilis kumain ng bata. Siguro ay hindi ka sanay sa ganitong klaseng pagkain. Desiree, tama na. Maring sabi ni Doña Consuelo. Bakit po ma'am, pinapaalalahanan ko lang po siya. Sagot ni Desiree tumingin kay Leo. Alam niyo naman po, Sir Leo. Si ma'am minsan ay nakakalimutan na ang mga bagay-bagay. Noong isang araw nga po ipinipilit niyang nawawala raw ang paborito niyang brooch sa iyong may mga perlas. Hinanap ko po sa buong kwarto. Nandoon lang naman pala sa ilalim ng unan niya. Pasensya na po kayo sa kanya. Ang bawat salita ay isang kalkuladong patama idinisenyo para ipakitang si Doña Consuelo ay hindi na mapagkakatiwalaan at si Enzo ay isang istorbo. Nakinig lang si Leo, ang kanyang muka ay parang isang maskarang bato, ngunit sa loob niya ang galit ay nag-aapoy na.
Sa kalagitnaan ng hapunan, biglang nag-vibrate ang telepono ni Leo. Isang mensahe mula kay Kuya Edwin, ang security guard sa lobby, na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Sir, pasensya na po sa abala, pero yung pinag-uusapan nating brotse, nakuha po sa CCTV ng elevator. Isinend ko na po sa inyo ang video. Nagpaalam si Leo na sasagutin lang ang tawag at pumunta sa isang sulok ng sala. Binuksan niya ang video. Malinaw sa footage ang pagpasok ni Desiree sa elevator mag-isa. Maingat siyang lumingon sa paligid bago may dinukot mula sa kanyang bulsa ang brotse ni Doña Consuelo. Mabilis niya itong isinilid sa loob ng kanyang bag. Ang petsa at oras sa video ay tumutugma sa araw na sinasabi ni Desiree na nahanap niya ang brotse sa ilalim ng unan. Isang nakakakilabot na lamig ang gumapang sa buong katawan ni Leo. Ang hinala ay naging isang matibay na katotohanan. Bumalik siya sa hapagkainan. Ang kanyang paglakad ay mabagal at sinadya. Ang anyo niya ay nagbago. Hindi na siya ang naguguluhang anak. Siya na ngayon ang hukom. Desiree. Sabi niya ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nakapagpatigil sa lahat. Naalala ko lang, yung brotse ng nanay ko, yung paborito niya. Pwede mo bang ipakita sa akin? Natigilan si Desiree. Po, bakit po sir, nasa kahon po iyon ng alahas ni ma'am. Nakatago po ng mabuti. Gusto ko lang makita. Giit ni Leo, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Naku sir, baka po magalit si ma'am. Kung bubuksan natin ngayon, hayaan na po natin. Sabi ni Desiree, nagsisimula ng mataranta. Baka po mawala na naman niya. Hindi niya mawawala. Malamig na sabi ni Leo dahil hindi naman talaga yon nawala, di ba? Ipinatong ni Leo ang kanyang telepono sa mesa. Pinindot niya ang play. Ang katahimikan sa silid ay binasag ng mahinang tunog mula sa speaker ng telepono. Lahat ay nakatingin sa maliit na screen kung saan malinaw na makikita ang ginawang pagnanakaw ni Desiree. Ang mukha ni Desiree ay biglang namutla parang isang papel na sinindihan na nauupos. Ang kanyang bibig ay bumubuka at sumasara, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkagapi. Tumayo si Leo. Ang katahimikan ay biglang pinunit ng isang marahas na kilos. Sa isang iglap itinulak niya ang mesa ng buong lakas. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Nagintilapon ang mga plato, nabasag ang mga kopita, at gumulong ang pagkain sa mamahaling alpombra. Napasigaw si Desiree, napahawak sa bibig si Enzo. Si Doña Consuelo ay napapikit ngunit sa kanyang mukha ay may bakas ng katarungan. Labas. Ang sigaw ni Leo ay parang kulog-puno ng galit na naipon sa loob ng maraming taon ng pagkabulag. Dinampot niya ang handbag ni Desiree mula sa isang silya at ibinato ito ng buong puwersa sa may pinto. Bumagsak ito at kumalat ang laman sa sahig, lipstick, pulbos, susi at isang pares ng hikaw na pagmamay-ari rin ni Doña Consuelo. Sinungaling magnanakaw. Sigaw ni Leo, ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumilitaw. Wala kang karapatang tumapak sa bahay na ito. Lumayas ka bago pa kita makaladkad palabas. Nanginginig na tumayo si Desiree, ang kanyang mga luha ay tumutulo na ngayon, totoong luha ng kahihiyan at pagkatalo. Nagmamadali niyang pinulot ang kanyang mga gamit, hindi na nag-abalang ayusin pa. Sa huling pagkakataon, tumingin siya kay Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagbabanta. Bago siya tumalikod at patakbong lumabas ng pinto, isinarado ito ng malakas. Ang telon ay bumagsak. Ang palabas ay tapos na. Naiwan ang tatlo sa gitna ng nagkalat na hapagkainan. Ang amoy ng natapong alak at pagkain ay pumuno sa hangin. Si Leo ay hingal na hingal. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Doña Consuelo at hinawakan ang kanyang braso. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat at pag-unawa. Si Enzo ay nakatayo sa isang sulok tahimik,
na saksi sa pagbagsak ng isang mapang api. Sa gitna ng kaguluhan, sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang simula ng isang tunay na pamilya. Ngunit kasabay nito, ang isang bagong tanong na bumabalot sa isipan ni Leo. Ngayong wala na ang bantay, sino na ang mag-aalaga sa reyna ng kanilang nagibang kaharian? Ang umaga, pagkatapos ng bagyo, ay may dalang kakaibang katahimikan. Ang penthouse na nilinis na ni Leo, bago matulog, ay tila mas maluwag at mas maliwanag. Wala na ang mabigat at mapanupil na presensya ni Desiree. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Doña Consuelo ang kalayaan sa sarili niyang tahanan. Nagpasya si Leo na huwag munang pumasok sa opisina. Ito ang araw na babawiin niya ang mga nawalang pagkakataon. Ma, sabi niya habang nag-aalmusal sila kasama si Enzo. Saan ninyo gustong pumunta ngayon kahit saan? Ang mga mata ni Doña Consuelo ay nagliwanag na parang sa isang bata. Talaga anak. Oo ma, araw ninyo ito. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, isang malambing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto kong bumalik sa Luneta. Doon kami unang nag-date ng papa mo, sa ilalim ng puno ng akasya malapit sa Chinese Garden. Isang kirot ang naramdaman ni Leo, ang kanyang ama. Matagal na rin mula nang huli niyang inisip ang mga alaala kasama si Tome. Ang kanilang araw ay naging isang paglalakbay sa nakaraan. Magkasama silang naglakad sa Luneta habang itinuturo ni Doña Consuelo ang mga lugar na may espesyal na kahulugan sa kanya. Hinanap nila ang puno ng akasya at kahit hindi na nila tiyak kung yun pa rin ang parehong puno, umupo sila sa isang bench sa ilalim nito. Ikinuwento niya kung paano siya hinaranan ng kanyang yumaong asawa si Arturo gamit ang isang luma at sintonadong gitara. Sa bawat kwento, isang piraso ng buhay ng kanyang mga magulang ang nabubuo sa isip ni Leo, mga detalyeng hindi niya kailanman nalaman dahil hindi siya nagtanong. Si Enzo ay tahimik na nakikinig, ang kanyang presensya ay hindi nakakaistorbo, bagkus ay nagbibigay ng suporta. Siya ang tulay na nagdurugtong sa dalawang pampang, ang nakaraan ni Consuelo at ang kasalukuyan ni Leo. Sa kabila ng saya, may isang hindi maipaliwanag na pader sa pagitan nilang mag-ina. May mga sandali ng katahimikan kung saan ang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mga mata. Ang mga taon ng pagkakawalay ay hindi mabubura sa isang araw lamang na pamamasyal. Ang sugat ay malalim at ang paghilom ay mangangailangan ng higit pa sa magagandang tanawin. Kinagabihan, habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina na masayang nag-aalaga ng mga halaman sa terasa, isang bagay na ipinagbawal sa kanya ni Desiree na pagtanto ni Leo kung ano ang kulang. Ang pamilya nila ay hindi buo. Ma, dahan-dahan niyang sabi, iniisip ko po, baka oras na para kausapin ko si Francis. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay tila nagpabigat sa hangin. Natigilan si Doña Consuelo sa kanyang ginagawa. Si Francis ang kanyang panganay na anak, ang kapatid na 5 taon nang hindi kinakausap ni Leo. Gawin mo yan anak, sabi ng matanda, ang boses ay puno ng pag-asa. Walang ibang hihigit sa kaligayahan ko, kundi ang makita kayong muling magkasama. Puno ng pag-aatubili, kinuha ni Leo ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ni Francis, isang numerong matagal nang hindi niya tinatawagan. Huminga siya ng malalim bago pindutin ang call button. Nag-ring ito ng 3 beses bago may sumagot. Hello, ang boses sa kabilang linya ay malamig at walang emosyon. Ito ang boses ng kanyang kapatid, ngunit tila boses ng isang estranghero. Francis, si Leo to? Simula ni Leo ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Isang mahabang katahimikan. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Francis, ang bawat salita ay may talim. Gusto ko lang sanang mangumusta at imbitahan kayo, ikaw, si Maureen at ang mga bata, para sa isang tanghalian dito sa bahay sa linggo, para kay Mama.
Isang mapait na tawa ang narinig ni Leo sa kabilang linya. Para kay Mama O, para ipakita sa kanya na sinusubukan mong maging mabuting anak ngayon. Huwag ako, Leo. Kilala kita. Francis, hindi ganito. Hindi ano. Putol ni Francis. Hindi mo kami pinagnakawan ng mana. Hindi mo nilinlang si Papa para makuha ang kumpanya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, ngayon mo kami iimbitahan para sa isang masayang tanghalian. Anong klaseng kalokohan yan? Ang bawat salita ay isang lumang sugat na muling binubuksan, nagpapadugo ng mga alaala, ng pagtataksil at hinanakit. Nagbago na ako, Francis. Talaga? O baka naman kailangan mo na naman ng pabor? Bago pa man makasagot si Leo, isang matinis na boses ng babae ang narinig niya. Sino yan, mahal? Si Maureen, ang asawa ni Francis. Tila inagaw nito ang telepono. Hello, Leo. Ang boses ni Maureen ay matamis, ngunit may kamandag. O, ikaw pala. Napatawag ka? May problema ba sa nanay mo? Ang diin sa salitang nanay ay malinaw na pang-aasar na parabang si Consuelo ay responsibilidad na lamang ni Leo. Maureen, gusto ko lang kayong imbitahan. Huwag ka nang magabala. Putol ni Maureen. Wala kaming panahon para sa mga drama mo. Masyado kaming abala sa pag-aalaga sa tunay naming pamilya. Isang pamilyang hindi nang iiwan at hindi nang loloko. At bago pa man makasagot si Leo ang huling salita na binitiwan ni Maureen, ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Huwag ka nang tatawag dito ulit. Wala kaming kapatid na nagngangalang Leo. Click. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Nakatayo si Leo sa terasa, hawak ang teleponong tila isang piraso ng yelo. Ang mga salita ni Maureen ay umuukit sa kanyang isipan. Tumingin siya sa kanyang ina na tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Ang pag-asa sa mga mata nito ay dahan-dahang namamatay. Nakita ni Doña Consuelo ang panlulumo sa mukha ng kanyang anak. Hindi na niya kailangang magtanong. Alam na niya. Lumapit siya kay Leo, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang dalawang anak na pinaghiwalay ng pera at pride. Anak, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Isa na lang ang hiling ko bago ako mawala sa mundo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leo. Gusto kong makita ang buong pamilya ko na magkakasama sa isang hapagkainan. Kahit isang beses lang, kahit sa huling pagkakataon na lang. Pakiusap, Leo. Tuparin mo ang hiling ko. Ang pakiusap ng kanyang ina ay hindi isang simpleng hiling. Ito ay isang mabigat na pasanin. Isang misyon na tila imposible. Paano niya pagbubuklurin ang isang pamilyang winasak mismo ng kanyang mga kamay? Naiwan si Leo sa terasa, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa likod ng mga gusali. Ang magandang tanawin ay tila isang pangungutya. Dahil sa loob ng kanyang gintong hawla, kasama ang lahat ng kanyang yaman, napagtanto niyang siya ang pinakamahirap na tao sa mundo. Dahil ang tanging bagay na tunay na mahalaga, ang kanyang pamilya, ay sira. At siya ang may hawak ng martilyong bumasag dito. Ang mga sumunod na araw sa penthouse ay may bagong sigla. Si Enzo, na dati isang nahihiyang bisita, ay unti-unting naging isang kailangang bahagi ng tahanan. Siya ang nagdala ng tunog ng halakhak sa mga pasilyo na dati puno ng katahimikan. Siya ang nagpuno sa mga blankong oras ni Doña Consuelo ng mga kwento mula sa lansangan mga tanong na puno ng kuryosidad at isang presensyang hindi nang huhusga. Lola Consuelo, tawag niya isang hapon, habang tinutulungan ang matanda sa hardin nito sa terasa. Kung magkakaroon po tayo ng pananghalian, ano po ang paboritong pagkain ni Kuya Francis? Ang simpleng tanong ay nagliwanag sa mukha ni Doña Consuelo. Naku, paborito noon ng Kuya Francis mo ang kare-kare na luto ko. At sinigang na baboy. Mahilig iyon sa maasim. Kung ganoon po, iyon po ang iluto natin sa linggo.
Masiglang sabi ni Enzo. Para po pagdating niya mararamdaman niya kaagad na espesyal siya. Sa mga mata ni Leo si Enzo ay hindi na lang isang batang tinutulungan niya. Ang bata ang nagiging tulay. Siya ang gumagawa ng mga hakbang na hindi magawa ni Leo dahil sa pride at hindi magawa ni Consuelo dahil sa katandaan. Siya ang tagapagtayo ng tulay sa ibabaw ng malalim na bangin na naghihiwalay sa kanilang pamilya. Isang gabi habang nanonood sila ng isang lumang pelikulang Pilipino sa sala, napansin ni Leo ang isang peklat sa braso ni Enzo, isang mahabang linya na tila marka ng isang paso. Saan mo nakuha yan, Enzo? Marahan niyang tanong. Natigilan si Enzo. Hinila niya ang manggas ng kanyang t-shirt para takpan ito. Ang masayahing anyo niya ay biglang napalitan ng isang madilim na anino. Wala po ito. Mahina niyang sagot. Hindi na nagpumilit si Leo. Ngunit kinabukasan habang sila'y dalawa na lang sa kusina at naghahanda ng merienda si Enzo na mismo ang nagbukas ng paksa. Yung peklat ko po. Simula niya ang boses ay halos isang bulong. Galing po yan sa ampunan. Naupo si Leo at tinitigan ng bata, nagbibigay ng espasyo para sa kwentong matagal nang nakakulong. Yung namamahala po sa amin si Mang Gino. Iba po siya. Patuloy ni Enzo ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Mabait po siya kapag may mga bisitang nagbibigay ng donasyon. Pero kapag kami-kami na lang, nag-iiba po siya. Ang mga pagkain po na para sa amin ibinebenta niya. Kapag may nagkakamali ang parusa, ay hindi sa silid-aralan. Dinadala niya kami sa kusina. Ang boses ni Enzo ay nanginginig. May isang beses po natapon ko yung isang basong gatas. Nagalit po siya. Sabi niya, sinasayang ko raw ang pera ng mga sponsor. Kinuha niya po yung sandok na mainit galing sa kalan at idinikit niya sa braso ko. Isang matinding galit ang kumulo sa dibdib ni Leo, isang uri ng galit na hindi niya naramdaman kahit sa mga katunggali niya sa negosyo. Ito ay isang galit para sa isang batang inabuso, para sa isang inosenteng pinagkaitan ng kalinga. Bakit ka umalis ng pamo mo? Tanong ni Leo, pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Dahil po may isa akong kaibigan si Marco. Isang gabi kinuha siya ni Mang Gino. Sabi niya, may mag-aampon daw. Pero hindi na po siya bumalik. Narinig po namin sa ibang bata na hindi naman daw po talaga ampon yon. Ibinenta raw po siya. Ang huling salita ay binigkas niya ng may panginginig. Kaya po tumakas ako. Natakot po ako na baka ako na ang isunod niya. Ang kwento ni Enzo ay isang sampal sa lahat ng reklamo ni Leo sa buhay. Ang mga problema niya sa negosyo, ang alitan nila ni Francis, lahat ay tila naging maliliit at walang kwentang bagay kumpara sa pinagdaanan ng batang ito para lang mabuhay. Ang tapang ni Enzo ay hindi na susukat sa lakas, kundi sa kakayahan nitong manatiling mabuti sa kabila ng lahat ng kasamaang naranasan. Huwag kang mag-alala, Enzo. Sabi ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Habang nandito ka, hindi ka na niya mahahanap at sisiguraduhin kong hindi na siya makakapanakit pa ng ibang bata. Kinabukasan habang nasa opisina ginamit ni Leo ang kanyang mga koneksyon. Ipinatawag niya ang kanyang pinakamagaling na abogado at pribadong investigador. Gusto kong malaman ng lahat tungkol sa isang lalaking nagngangalang Gino at sa ampunan na pinamamahalaan niya. Bawat butas, bawat ilegal na transaksyon, lahat. Habang nag-iimbestiga ang kanyang mga tauhan, si Leo naman ay nakatuon sa misyong ibinigay ng kanyang ina. Tinawagan niya ulit si Francis. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakiusap. Francis, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Hindi ako tatawag para makipagtalo. May sakit si Mama. Hindi malubha pero bumibigay na ang memorya niya. At ang tanging hiling niya ay makita tayong magkasama sa linggo. Hindi para sa akin, hindi para sa'yo. Para sa kanya. Pagkatapos nito,
Kung ayaw mo na akong makita ulit, tatanggapin ko. Pero ibigay natin ito sa kanya. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Naririnig ni Leo ang paghinga ni Francis sa kabilang linya. Sige. Sa wakas ay sabi nito. Ang boses ay walang sigla, ngunit mayroon itong pagsang-ayon. At bago ibaba ang telepono, idinagdag niya ang mga salita ay tila isang babala. Sige, tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang magpanggap na nagbago ka na. Click. Ang pag-uusap ay malamig, ngunit ito ay isang tagumpay, isang maliit na hakbang. Pag-uwi niya ng bahay, masaya niyang ibinalita ito kay Doña Consuelo at Enzo. Pupunta sila. Ang nangiti sa mukha ng kanyang ina ay sapat ng gantimpala. Si Enzo ay nagpalakpak. Sabi ko na po sa inyo, Lola, ang kare-kare ninyo hindi matatanggihan. Sa gitna ng maliit na selebrasyon, hindi maalis sa isip ni Leo ang mga huling salita ni Francis. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang magpanggap. Ito ay hindi lang isang simpleng tanghalian. Ito ay isang pagsubok, isang paghuhukom, at alam niyang sa darating na linggo, lahat ng lumang sugat at nakatagong sama ng loob ay muling lalabas at magpapakita sa ilalim ng liwanag. Ang tulay na itinatayo ni Enzo ay kailangan niyang tawirin, ngunit hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kabilang dulo. Ang umaga ng linggo ay dumating, kasama ng isang hangin na mabigat at siksik sa tensyon. Ang araw ay sumikat ng maliwanag, ngunit sa loob ng penthouse ni Leo, tila may namumuong ulap. Ang bawat sulok ay nilinis at inayos. Ang amoy ng kare-kare at sinigang na niluluto ni Doña Consuelo, kasama ang tulong ni Enzo, ay dapat sana'y nagdudulot ng pakiramdam ng isang masayang tahanan. Ngunit sa halip ito'y tila isang pampakalma bago ang isang malaking operasyon. Si Doña Consuelo ay nasa pagitan ng pananabik at takot. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang naghahalo ng bagoong. Bawat ilang minuto, sumusulyap siya sa orasan. Ang makita ang kanyang dalawang anak sa iisang silid ay ang kanyang pinakamalaking pangarap at pinakamalaking pangamba. Si Leo ay nakabihis ng isang simpleng polo shirt at slacks, isang sadya, at pinag-isipang pagpili para ipakita na hindi ito isang business meeting, kundi isang pagtitipon ng pamilya. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong panlabas, ang kanyang puso ay kumakarera. Ang bawat pagdaan ng minuto ay parang paghihintay sa isang hatol. Si Enzo sa kabilang banda, ang tanging sinag ng liwanag. Suot ang bago niyang damit na binili ni Leo, sinubukan niyang pagaanin ang kapaligiran. Lola, sigurado po akong matutuwa si Kuya Francis dito. Ang bango-bango po. Sabi niya habang tinutulungang mag-ayos ng mesa. Ngunit kahit siya ay nakakaramdam ng kuryenteng dumadaloy sa hangin. Eksaktong 12:00 ng tanghali, tumunog ang doorbell. Ang tunog ay tila isang putok ng baril na nagpasimula ng isang karera. Nagkatinginan sina Leo at Doña Consuelo. Huminga ng malalim si Leo bago personal na buksan ang pinto. Sa labas nakatayo ang kanyang kapatid na si Francis, ang asawa nitong si Maureen, at ang kanilang dalawang anak na lalaki, sina Jacob at Lucas, na nasa edad 10 at 8. Si Francis ay tila tumanda. May mga guhit na ng pag-aalala sa kanyang noo na wala roon dati. Ang kanyang mga mata, nang magtama ang mga ito sa mga mata ni Leo, ay puno ng pag-iwas at isang malamig na distansya. Si Maureen naman ay tila hindi nagbago. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ang kanyang ayos ay walang kupas, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang sa isang lawin, sinusuri ang bawat detalye ng penthouse na tila naghahanap ng anumang kapintasan. Ang dalawang bata ay nakatayo sa likod ng kanilang mga magulang, tila nahihiya at hindi sigurado. Tuloy kayo, sabi ni Leo, sinubukang gawing magiliw ang kanyang boses. Ang pagbati ay malamya. Si Francis ay tumangulang. Si Maureen ay nagbigay ng isang tipid na hello.
Sumunod sila kay Leo, papasok sa sala, kung saan naghihintay si Doña Consuelo. Francis Maureen, mag-aapo ko. Ang boses ni Doña Consuelo ay nanginginig sa tuwa. Niyakap niya ang kanyang panganay na anak. Gumanti ng yakap si Francis, ngunit ito'y maigsi at matigas. Nang yakapin niya si Maureen, halos hindi ito gumalaw. Nang makita ng mga bata ang kanilang lola, sila lang ang nagpakita ng tunay na kagalakan. Lola. Sabay nilang sigaw at yumakap ng mahigpit. Ito lang ang tanging sandali ng init sa malamig na pagtatagpo. Pagkatapos ay napansin ni Maureen si Enzo na nakatayo nang magalang sa isang sulok. Sinipat niya ito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga labi ay kumibot sa isang halos hindi mahahalata, ngunit mapanlait na paraan. At sino naman ito? Tanong niya, ang boses ay matamis, ngunit ang tanong ay tila isang akusasyon. Siya si Enzo, sagot ni Doña Consuelo, hinawakan sa balikat ang bata. Isang kaibigan ng pamilya. Kaibigan ulit ni Maureen, tumingin kay Leo. Nag-aampon ka na pala ngayon ng mga bata mula sa lansangan, Leo Isa, na ba yan? Sa mga bago mong charity projects para bumango ang pangalan mo. Ang hangin ay biglang lumamig. Maureen, kumain na muna tayo. Mabilis na sabat ni Francis, tila sinusubukang iwasan ang isang maagang pagsabog. Sa hapagkainan ang tensyon ay mas masahol pa. Ang mga upuan ay tila napakalayo sa isa't isa. Ang masasarap na pagkain sa gitna ng mesa ay tila hindi napapansin. Sinubukang buksan ni Leo ang usapan. Kamusta na ang mga bata sa eskwela, Jacob? Okay lang po, tito? Sagot ng bata. Ngunit siniko siya ng kanyang ina. Isang senyas na huwag masyadong makipag-usap. Ang mga sumunod na minuto ay puno ng mga maikling sagot at mahabang katahimikan na binabasag lamang ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato, hanggang sa hindi na nakatiis si Maureen. Ang sarap nitong kare-kare, ma, sabi niya kay Doña Consuelo. Katulad pa rin ng dati. Sayang lang at sa ganitong lugar na natin ito natitikman. Tumingin siya sa paligid. Ang laki ng penthouse mo, Leo. Siguradong masaya si Papa kung nakikita niya kung gaano kalaki ang kinita mo mula sa pinaghirapan niya. Maureen, tama na. Saway ni Francis, ngunit ang kanyang boses ay walang lakas. Halatang sang-ayon siya sa sentimiento. Nagpatuloy si Maureen na ngayon ay nakatingin na kay Enzo. Nagkukunwari siyang inaabot ang pitsel ng tubig, ngunit sinadya niyang ibagsak ito ng bahagya na nagdulot ng pagtapon ng tubig sa kandungan ni Enzo. Ay naku, sorry, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Pasensya ka na, iho. Siguro ay hindi ka sanay sa mga mesang ganito kalaki. Baka nasanay ka na kumain sa sahig. Ang pang-iinsulto ay direkta at walang awa. Napatayo si Enzo, basang-basa ang kanyang pantalon. Okay lang po, sabi niya kahit na ang kahihiyan ay kitang-kita sa kanyang mukha. Hindi na nakapagtimpi si Leo. Maureen, anong problema mo? Tanong niya, ang kanyang boses ay mababa at nagbabanta. Ako, wala akong problema, Leo. Sagot ni Maureen, nakataas ang kilay. Ikaw ang may problema. Nagdala ka ng pulubi sa hapagkainan ng pamilya at ine-expect mong ituring namin siyang normal. Baka mamaya pag alis namin, may mawawala ng gamit dito. Si Francis ay hindi umimik. Ang kanyang katahimikan ay isang anyo ng pagsang-ayon, isang pagtataksil na mas masakit pa kaysa sa mga salita ni Maureen. Ang tanghalian ay nagpatuloy sa isang nakamamatay na katahimikan. Si Leo ay nakakuyom ang mga kamao sa ilalim ng mesa. Ang kanyang panga ay nag-iigtingan sa pinipigilang galit. Pinipilit niyang maging kalmado para sa kanyang ina. Si Doña Consuelo ay nakatingin sa kanyang plato, ngunit hindi na kumakain. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang pangarap niyang masayang pagsasama ay nagiging isang bangungot sa harap mismo niya. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat pagnguya ay parang paglunok ng bubog.
Ang namumuong ulap ay hindi na lang basta ulap. Ito na ang simula ng isang malakas na bagyo at lahat sila ay nakaupo sa mata nito, naghihintay sa hindi maiiwasang pagwasak. Ang katahimikan sa hapagkainan ay mas mabigat pa sa isang puntod. Tanging ang mahinang kalansing ng mga kubyertos ang maririnig, isang malungkot na musika sa isang piging ng hinanakit. Natapos ang tanghalian ng walang gaanong nagsasalita. Ang masasarap na pagkain ay halos hindi nagalaw. Nang mag-alok si Enzo, natulungan si Doña Consuelo na magligpit ng pinagkainan, muling bumanat si Maureen. "Wag na, iho. Baka may mabasag ka pa. Mahal pa naman ang mga gamit dito." Sabi niya sapat na malakas para marinig ng lahat. Iyon na ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Hindi na kinaya ni Francis na manahimik. Humarap siya kay Leo, ang kanyang muka ay isang maskara ng galit na matagal nang kinikimkim. "Hindi ko na kaya to, Leo." Mariin niyang sabi. "Ano ba talaga ang gusto mo? Bakit mo kami pinapunta rito? Para ipamukha sa amin ang lahat ng kinuha mo?" Tumayo si Leo. "Gusto kong magkaayos tayo, Francis. Para kay Mama." Magkaayos? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Francis. Paano tayo magkakaayos kung hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin ang pag-ikot ng kutsilyo sa likod ko? Nilinlang mo si Papa. Pinapirma mo siya sa mga dokumentong hindi niya naiintindihan nung nagkakasakit na siya. Ninakaw mo ang kumpanyang dapat ay sa ating dalawa. "Hindi yan totoo," sigaw ni Leo. "Pinrotektahan ko lang ang negosyo. Ikaw ang sumisira dito dahil sa mga masasamang desisyon mo." Ang pagtatalo ay mabilis na uminit at naging sigawan. Ang mga salitang matagal nang nakakulong ay biglang bumuhos na, parang isang maruming baha, mga akusasyon, panunumbat, at mga lumang samaan ng loob. "Sinungaling, ikaw ang nagpabaya." Sumingit si Maureen. Ang kanyang boses ay matinis, at puno ng lason itinuro si Enzo na takot na nakatayo sa isang sulok. "At ano to? Nagdala ka ng isang batang kalye para magkunwaring may malasakit ka, para makuha ang simpatya ni Mama. Ganyan ka na ba, kadesperado, Leo? Gagamitin mo pati ang isang pulubi para sa sarili mong kapakanan." Ang mga salita ni Maureen ay direktang tumama sa puso ni Leo. Ang pagkatao niya ay dinudungisan sa harap ng kanyang pamilya. Sa sobrang galit, humakbang siya papalapit kay Francis. Ang mga kamao ay nakakuyom, handang manakit. "Huwag mong idamay ang bata dito. Bakit natatakot kang malaman namin ang totoo?" Hamon ni Francis, itinulak si Leo sa dibdib. Itinulak din pabalik ni Leo ang kapatid. "Wala kang alam sa mga sakripisyo ko." Nagsimula silang magtulakan. Ang mga bata ay umiiyak na sa takot. Si Doña Consuelo ay nakatayo sa pagitan nila, sumisigaw. Tama na, awat na. Ngunit ang kanyang mga pakiusap ay nalunod sa ingay ng kanilang galit. Sa isang iglap, handa nang sumuntok si Leo. Ang lahat ay tila hihinto. "Tama na." Ang sigaw ay hindi malakas, ngunit puno ito ng isang kapangyarihan at sakit na nagpatigil sa lahat. Ang tunog ng isang nabasag na plato, ang kasunod nito, napalingon ang lahat. Si Doña Consuelo ay nakatayo sa gitna ng nagkalat na mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang apoy na hindi pa nakikita ng kanyang mga anak. Ang malumanay na lola ay nawala. Ang kaharap nila ngayon ay isang inang nasaktan, isang matriarkang handang ipagtanggol ang kanyang nawawasak na pamilya. Idinabog niya ang kanyang palad sa mesa at ang ingay ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Hindi ko na kaya to." Sigaw niya, ang boses ay basag, ngunit matatag. Tiningnan niya ang kanyang dalawang anak. Ang mga mata ay puno ng luha at pagkabigo. "Hanggang kailan kayo magiging ganito, mga duwag? Nagtatago sa likod ng pera at pride habang sinisira ninyo ang pamilyang binuo namin ng papa pa ninyo. Hindi nyo naiintindihan." Simula ni Francis. "Ako ang hindi nakakaintindi." Putol ni Doña Consuelo.
Ako alam ko ang lahat. Alam ko ang bawat kasinungalingan, ang bawat samaan ng loob. At pagod na akong manahimik. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas para sa isang katotohanang matagal niyang itinago. Sinasabi mo, Francis, na ninakaw ni Leo ang kumpanya. Tumingin siya sa kanyang panganay. Ang mga mata ay nanunumbat. Gusto mong malaman ang totoo. Naglakad siya patungo sa isang lumang aparador at may kinuha mula sa isang nakatagong kahon, isang lumang sobre na kulay kape. Ang papa ninyo, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw, ay nag-iwan ng 2 testamento. Natigilan sina Francis at Leo. Maging si Maureen ay napatanga. Ang una patuloy ni Doña Consuelo ay ang opisyal na testamento na alam ninyong lahat kung saan pinapamana niya ang lahat kay Leo. Ibinaba niya ito sa mesa. Ang pangalawa, sabi niya inilabas ang isa pang dokumento mula sa sobre ay isang sulat na ipinangako kong hindi ko ipapakita maliban na lang kung sisirain na ninyo ng tuluyan ng pamilya. At sa tingin ko, ngayon na ang araw na yon. Binuksan niya ang sulat at nagsimulang magbasa. Ang sulat kamay ng kanilang ama ay pamilyar. Consuelo, aking mahal. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nabigo ako. Nabigo akong pagkasunduin ang ating mga anak. Francis, anak ko. Alam ko ang tungkol sa iyong pagsusugal. Alam kong baon ka sa utang. Mahal na mahal kita, ngunit hindi ko kayang ipagkatiwala sa iyo ang kumpanyang pinaghirapan ko. Sisirain mo lang ito at isasama mo ang iyong kapatid sa iyong pagbagsak. Leo, sa'yo ko iiwan ang lahat, hindi dahil mas mahal kita, kundi dahil mas may tiwala ako sa iyong kakayahan. Ngunit may isang kondisyon, huwag mong pababayaan ang iyong kuya. Ang desisyong ito ang pinakamasakit na ginawa ko sa buong buhay ko. Ginawa ko ito para protektahan kayong dalawa mula sa inyong mga sarili. Nang matapos basahin ni Doña Consuelo ang sulat, ibinagsak niya ito sa mesa. Ang katahimikan sa silid ay ganap. Nakatulala si Francis, ang kanyang muka ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na sakit at kahihiyan. Si Leo ay nakatayo lang, hindi makapaniwala. Ang bigat na matagal na niyang dinadala ay mayroon na ngayong paliwanag. Si Maureen ay namutla walang masabi. Ang lahat ng kanyang mga akusasyon ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ginawa ito ng papa ninyo para iligtas kayo. Sigaw ni Doña Consuelo, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. At ano ang ginawa ninyo? Ginamit ninyo ang kanyang sakripisyo para saktan ng isa't isa. Pinatay ninyo ang kanyang alaala. Pinatay ninyo ang pagiging magkapatid ninyo. Tumingin siya sa kanilang lahat, ang kanyang tingin ay tumagos sa kanilang mga kaluluwa. Kung hindi ninyo kayang magpatawad para sa sarili ninyo, gawin ninyo para sa kanya. Kung hindi ngayon palang ituring ninyo na akong patay. Dahil hindi ko na kayang mabuhay sa isang pamilyang ganito. Ang mga huling salita ay binitiwan niya ng may bigat ng isang huling hatol. Tumalikod si Doña Consuelo at naglakad patungo sa kanyang silid, iniwan ang kanyang mga anak na tulala basag at naliligo sa liwanag ng isang masakit at matagal nang nakatagong katotohanan. Ang pag-alis ng pamilya ni Francis ay hindi maingay. Walang sigawan, walang sumbatan. Tahimik lang silang tumayo, kinuha ang kanilang mga gamit at lumabas ng pinto na parang mga multo. Si Francis ay hindi tumingin kay Leo o sa kanyang ina. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, tila pasan ng bigat ng isang katotohanang ngayon lang niya nalaman. Si Maureen naman sa unang pagkakataon ay hindi makatingin ng diretsyo. Ang kanyang mapagmataas na anyo ay gumuho na palitan ng kahihiyan. Ang penthouse ay biglang naging napakalawak at walang laman. Ang mga tira-tirang pagkain sa mesa at ang nabasag na plato sa sahig ay mga tahimik na saksi sa digmaang katatapos lang.
Pumasok si Doña Consuelo sa kanyang silid at hindi na lumabas. Alam ni Leo na kailangan ng kanyang ina ng panahon at espasyo. Si Enzo na tahimik na nanood sa buong pangyayari ang unang kumilos. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga piraso ng nabasag na plato. Ang simpleng kilos na yon ay tila isang pagtatangkang buuin muli ang kanilang nasirang mundo. Lumapit si Leo at tinulungan ng bata. Walang nagsasalita. Sa kanilang sabay na paglilinis, isang hindi sinasalitang pagkakaunawaan ang nabuo. Pareho nilang alam na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo, kundi sa pananatili sa tabi ng isa't isa, lalo na pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Kinagabihan naglakas loob si Leo na kumatok sa silid ng ina. "Ma." Pagbukas ng pinto, nakita niya si Doña Consuelo na nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang isang lumang litrato ng kanyang yumaong asawa. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Naupo si Leo sa tabi niya. "Patawad po, Ma. Kung alam ko lang." Umiling si Doña Consuelo. "Walang may alam, anak. At iyon ang pagkakamali naming lahat. Ang dami nating lihim. Ang dami nating takot." Tumingin siya kay Leo. "Ang sulat na yon, itinago ko dahil ayokong isipin ni Francis na hindi siya mahal ng ama niya. Pero sa pagtatago ko, mas lalo lang lumaki ang sugat. Ano po ang gagawin natin ngayon?" "Hindi ko alam." Malungkot na sagot ng ina. Ang pagpapatawad ay hindi isang pinto na basta-basta binubuksan. Isa itong mahabang daan na kailangang lakarin. At hindi ko alam kung handa na si Francis na maglakad. Sa loob ng ilang oras, nag-usap sila ng mas malalim at mas tapat kaysa sa nagdaang 20 taon. Nagbahagi si Leo ng kanyang mga pagsisisi at si Doña Consuelo naman ay nagbahagi ng kanyang mga pangamba. Ang pader, sa pagitan nila, nagawa sa mga taon ng pagwawalang bahala, ay unti-unti nang gumuho. Habang sila'y nag-uusap, biglang tumunog ang intercom mula sa lobby. "Sir Leo," sabi ng boses ni Kuya Edwin ang security guard, "may naghahanap po kay Enzo. Gino daw po ang pangalan. Taga-ampunan daw po niya." Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa buong silid. Nagkatinginan sina Leo at Enzo. Ang mga mata ng bata ay nanlaki puno ng purong sindak. Ang multo, mula sa kanyang nakaraan, ay nasa ibaba lang naghihintay. "Huwag mo siyang papasukin, Kuya Edwin." Mariing utos ni Leo. "Sabihin mo wala siya rito. Pabalikin mo na lang ako ng tawag." "Enzo, halika rito." Sabi ni Leo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Hinila niya ang nanginginig na bata palayo sa pinto. "Hindi kanya makukuha. Pinapangako ko." Tumunog ang telepono ni Leo. Si Kuya Edwin. "Sir, ayaw pong umalis. Nagwawala po rito sa lobby. Sinasabi niya, kinidnap niyo raw po ang bata." "Sige, ako na ang bababa," sabi ni Leo. Humarap siya kay Enzo. "Dito ka lang sa loob. Ilock mo ang pinto. Huwag mong bubuksan kahit kanino maliban sa akin." Mabilis na bumaba si Leo sa lobby. Ang imahe ng nanginginig na si Enzo ang nagbigay sa kanya ng isang determinasyon na hindi niya naramdaman dati. Hindi na ito tungkol sa negosyo o mana. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa isang miyembro ng kanyang pamilya. Sa lobby nakita niya si Gino, isang lalaking nasa katanghalian ng edad, may manipis na bigote at mga matang tuso na mabilis gumalaw. Nagpupumiglas siya sa mga gwardiya. "Nasaan ang bata?" "Tinago ninyo. May karapatan ako sa kanya. Ako ang legal niyang guardian." Sigaw ni Gino nang makita si Leo. Kalmadong lumapit si Leo. "Umalis ka na." Sabi niya, ang boses ay mababa at walang emosyon. "Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha si Enzo." Ngumiti si Leo, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Guardian O, yung taong nagbebenta ng mga bata para pagkakitaan. Ang mukha ni Gino ay biglang nagbago. Ang pagkukunwaring pag-aalala ay napalitan ng purong galit. "Wala kang ebidensya."
Talaga pa mo. Itinaas ni Leo ang kanyang telepono. Kausap ko lang kanina ang abogado ko at ang mga investigador ko. Alam mo ba kung ano ang nalaman nila? Gino, mga nawawalang donasyon, mga pekeng resibo, at ang testimonya ng 3 dating empleyado mo na handang magsalita tungkol sa pagbebenta mo ng mga bata, kasama na ang isang batang nagngangalang Marco. Ang bawat salita ay isang pako na lalong nagbaon kay Gino sa kanyang kinatatayuan. Namutla siya. At yung batang hinahanap mo, patuloy ni Leo, lumapit pa ng kaunti. May bago na siyang pamilya, ang pamilya ko. At kung susubukan mong lumapit sa kanya ulit, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Nagpupumigla si Gino. Hindi pa tayo tapos. May ebidensya rin ako. Alam mo bang magnanakaw yang batang yan? Nagnakaw yan sa akin bago siya tumakas. Isang lata ng sardinas at isang supot ng tinapay. Malamig na sagot ni Leo. Dahil ginugutom mo sila. Sa tingin mo, sinong paniniwalaan ng korte? Biglang kumuha si Leo ng isang baso ng tubig mula sa water dispenser sa lobby. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, ibinuhos niya ang malamig na tubig sa mukha ni Gino. Umalis ka na. Sabi niya, ang boses ay isang bulong na puno ng pagbabanta habang si Gino ay tulala at basang-basa. Bago pa ako tumawag ng pulis, natigilan si Gino. Tinitigan niya si Leo, ang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pagkatalo. Alam niyang tapos na ang laro. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palabas. Ngunit bago siya tuluyang mawala, lumingon siya. Babalikan ko kayo. Sigaw niya. Hindi na siya pinansin ni Leo. Hinarap niya ang mga guwardiya. Mula ngayon ang taong yan ay bawal nang tumapak sa gusaling ito. Malinaw. Yes, sir. Sabay-sabay na sagot ng mga guwardiya. Pag-akyat ni Leo sa penthouse, nadatnan niyang naghihintay si Enzo at Doña Consuelo sa likod ng pinto. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Wala na siya, sabi ni Leo. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Enzo. At pagkatapos sa unang pagkakataon, yumakap siya kay Leo nang mahigpit ang kanyang katawan, ay nanginginig pa rin. Salamat po. Itay, bulong niya. Ang salitang itay ay tumagos sa puso ni Leo. Niyakap niya pabalik ang bata, mas mahigpit pa. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang pagiging ama ay hindi lang sa dugo. Ito ay sa pagprotekta, sa pag-aalaga. Ngunit habang yakap niya ang bata, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang banta ni Gino ay maaaring totoo. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan at yaman, hindi na para sa negosyo, kundi para siguraduhin ang kaligtasan ng kanyang bagong pamilya, isang pamilyang nabuo mula sa mga lama't binuo pagkatapos ng bagyo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Leo. Kinabukasan, ang buong bigat ng kanyang legal na makinarya ay ibinuhos laban kay Gino. Sa tulong ng mga testimonya na nakuha ng kanyang mga investigador at ng kanyang impluensya, isang formal na kaso ng child trafficking abuse at embezzlement ang isinampa laban sa namamahala ng ampunan. Sa loob lamang ng 1 linggo, inaresto si Gino. Ang balita ay lumabas sa mga pahayagan at ang ampunan ay isinailalim sa pamamahala ng gobyerno. Ang multo sa nakaraan ni Enzo ay tuluyan ng nakulong hindi lang sa selda, kundi sa limot. Ang kaligtasan ni Enzo ay naging pundasyon ng isang bagong simula para sa kanilang tatlo. Ngunit may isa pang sirang bahagi ng pamilya na kailangang ayusin. Isang hapon, ilang araw matapos ang pag-aresto kay Gino, may kumatok sa pinto ng penthouse. Pagbukas ni Leo, natigilan siya. Si Francis, mag-isa. Ang kanyang anyo ay ibang-iba. Sa huling pagkikita nila, wala na ang galit at pagmamataas. Ang natira ay isang lalaking pagod at puno ng pagsisisi. Pwede ba tayong mag-usap, tanong ni Francis. Ang boses ay mahina at halos hindi marinig. Pinapasok siya ni Leo nang walang salita. Sa sala,
Nakita ni Francis ang kanilang ina, si Doña Consuelo, na nagdidilig ng halaman. Nang makita siya nito, nabitawan ng matanda ang hawak na pandilig. Hindi nagsalita si Francis. Naglakad lang siya papalapit sa ina, lumuhod sa harap nito, at yumakap sa kanyang mga binti. Doon sa sahig ng marangyang penthouse, humagulgol ang panganay na anak na parang isang batang nawawala. "Ma, patawarin niyo po ako," sabi niya sa gitna ng mga hikbi. "Patawad po sa lahat. Sa pagiging sakim ko, sa hindi ko pagrespeto sa alaala ni Papa, sa lahat ng sakit na idinulot ko sa inyo." Hinaplos ni Doña Consuelo ang buhok ng kanyang anak. Ang sarili niyang mga luha ay dumadaloy na rin. "Anak ko!" Iyon lang ang naisatinig niya, ngunit sapat na yon. Ang yakap ng isang ina ay ang tanging salitang kailangan para sa pagpapatawad. Nang tumayo si Francis, hinarap niya si Leo. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. "Leo," sasabi niya, "patawad." Umiling si Leo. "Pareho tayong may kasalanan, kuya." Sa terasa sa ilalim ng papalubog na araw, nag-usap ang magkapatid sa unang pagkakataon nang walang pader sa pagitan nila. Inamin ni Francis ang tungkol sa kanyang mga utang sa sugal, ang kahihiyan na nagtulak sa kanya na maging mapanumbat, at kung paano niya ginamit ang galit kay Leo para pagtakpan ang sarili niyang mga pagkakamali. Inamin din ni Leo ang kanyang pagkukulang, ang kanyang pagiging malamig, ang kanyang pride, at ang pagpapabaya niya hindi lang sa kanilang ina, kundi pati na rin sa kanilang pagiging magkapatid. "Gusto kong bumawi," sabi ni Leo. "Tutulungan kita sa mga utang mo, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil magkapatid tayo." Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nagyakap ang magkapatid. Hindi ito isang pilit na yakap, kundi isang yakap ng 2 taong pagod na sa laban at handa ng maghilom. Ang sumunod na linggo, nagkaroon ulit ng tanghalian sa penthouse. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang lahat. Ang hangin ay magaan. Ang mga halakhak ay totoo. Si Maureen ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Lumapit siya kay Enzo. "Pasensya ka na sa akin, iho." Halos pabulong niyang sabi. Ngumiti lang si Enzo, isang nangiting nagsasabing, ang lahat ay kalimutan na. Ang mga anak ni Francis, sina Jacob at Lucas, ay agad na naging kaibigan ni Enzo. Magkakasama silang naglaro ng video games, naghabulan sa malawak na sala, at sabay-sabay na kumuha ng pagkain. Ang kanilang mga tawa ang naging musika na tuluyang naghilom sa mga sugat ng nakaraan. Ilang buwan ang lumipas. Isang maaraw na Sabado sa isang community center sa Maynila. Isang malaking banner ang nakasabit sa entablado, Grand Launching Pamilyang Pinili Foundation. Ang lugar ay puno ng mga bata, mula sa iba't ibang ampunan, at mga matatandang mula sa mga home for the aged. Ang hangin ay puno ng sigla at pag-asa. Sa isang sulok, si Doña Consuelo, na tila bumata ng 10 taon, ay napapaligiran ng mga bata, masayang nagkukwento tungkol sa kanyang kabataan. Ang kanyang mga mata ay may kislap na matagal nang nawala. Si Enzo na ngayon ay isang masiglang high school student, ay kumikilos na parang isang tunay na leader. Siya ang nagpapakilala sa mga bata, sa mga matatanda. "Lola, ito po si Ana. Mahilig din po siyang mag-drawing tulad ninyo," sabi niya, at isang ngiti ang namumuo sa mukha ng bata at ng matanda. Siya ang buhay na tulay sa pagitan ng 2 henerasyon na parehong nangungulila. Sa may food station, si Francis at Maureen, kasama ang kanilang mga anak, ang abala sa pag-aasikaso ng pagkain. Sila ay nakangiti, tunay na masaya sa kanilang ginagawa. Wala nang bakas ng dating hinanakit. At sa gitna ng lahat nakatayo si Leo, hindi bilang isang makapangyarihang CEO, kundi bilang isang simpleng volunteer. Nakikipag-usap siya sa mga bata, nakikipagtawanan sa mga matatanda. Ang kanyang ngiti ay totoo at walang halong pagkukunwari. Nilapitan siya ni Enzo. "Ang ganda po, di ba, Itay?"
Tumingin si Leo sa paligid sa kanyang ina na muling nahanap ang kanyang saya sa batang nagturo sa kanya kung paano magmahal, sa kapatid na muli niyang nakasama, at sa napakaraming mukha ng mga taong nabigyan nila ng pag-asa. Inakbayan niya si Enzo at sabay nilang pinanood ang masayang pagtitipon. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Leo ang tunay na kahulugan ng yaman. Hindi ito nasusukat sa laki ng kumpanya o sa taas ng mga gusali. Ito ay nasusukat sa dami ng mga buhay na iyong binago, sa mga sirang pamilyang iyong binubuo, at sa pag-ibig na iyong pinipiling ibahagi. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa dilim, natagpuan na ni Leo ang kanyang tunay na tahanan, hindi sa isang marangyang penthouse, kundi sa puso ng kanyang pamilya. Isang pamilyang hindi lang isinilang sa dugo, kundi isang pamilyang buong puso nilang pinili.